Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Siya po ay walang iba kundi si Mr. Alvin Pura. Good morning, Mr. Pura. Good morning and more, at good morning din sa inyong mga viewers. Mr. Pura, bago ang lahat, para sa mga kagigising pa lamang natin mga kababayan, pwede mabalikan natin kung ano bang asahan natin magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules. Sa ngayon, nananatili pa rin yung ating tinatawag na diffuse tail end ng cold front na siya nakaka-apekto nga dyan sa area ng Northern Luzon. Dahil po dyan, ang regions ng Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera region ay makakaranas po ng mga maulap na kalangitan na may posibilidad ng mahina ang katamtamang at pagkidlat, pagkulog. Dito naman sa area ng Zamboanga Peninsula ay nararanasan po nila or maabot po dyan yung ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone na nagdadala ng kaulapan at mga pagulan doon po sa aking nabanggit na lugar. Okay, so ayan po, ulitin lamang natin para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mayahilagang bahagi ng Luzon at pati na rin po dito sa southern part ng Mindanao. Kayo po ay laging maging handa sa mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At syempre po, tutok lamang po sa mga weather updates. At eto naman, Mr. Pura, punta naman tayo dito no, na laman ito ng mga balita natin ngayon. Itong tornado na humagupit at sumalanta at syempre kumitil pa po ng mga buhay dito sa Oklahoma kahapon. Para mas maintindihan natin mga kababayan kung ano nga ba itong tornado. Ano-ano ba yung mga factors na bumubuo at paano ba tayo nagkakaroon ng tornado o buhawi? Yes, yung ating buhawi po ay nanggagaling po yan sa ating mga thunderstorm clouds. Ang thunderstorm po natin, bukod po sa pag-ulan at pagbaha, meron din ito yung peligro na dulot ng hail, meron din po yung tinatawag nating microburst o yung pagbugso ng malamig na hangin ang gagaling sa itaas. And then yun nga po, pati po ang tornado or buhawi sa atin. Ang buhawi po ay nabubuo yung pataas na hangin na mainit at malamig na hangin na pababa. Pag ito pong pataas na hangin ay umikot, ito po ay magkikreate ng pag-ikot and then pag umabot po ito sa lupa, ito po ay makikita natin as tornado or buhawi. Mr. Pura, bakit po ba mas malakas po ang mga buhawi o tornado sa ibang bansa compare dito sa atin sa Pilipinas? Bakit may pagkakaiba ito? Dito po sa atin sa Pilipinas, meron din po mga buhawi or mga tornado. Ngunit ito po ay short-lived lamang or maliliit lamang po ang mga buhawi na nararanasan natin dito sa Pilipinas. Kung kukumpara dito sa ibang bansa na medyo malalaki po at nakakapinsala talaga ang kanilang mga buhawi, dahil po yan sa pinagkaiba ng temperatura. Sa kanila po ay napakalaki ng diferensya ng temperatura, samantalang sa atin ay maliit lang po dito sa tropics. At isa pang factor dyan ay dahil po sa terrain nila, halos wala pong babasag dun sa tornado or halos kapatagan po yung dinadaanan ng tornado dun sa tinatawag nating tornado alley. Dito po sa atin ay marami po tayong bundok at mga kalupaan at mga puno na maaaring sumira kaagad sa ating tornado. At isa pang nakakatulong dito ay yung tinatawag nating pagbuo ng mga supercell clouds na which is mas madali pong makabuo sa kanila yung napakalalaki mga thunderstorm clouds. Unlike po dito sa atin na medyo maliliit lamang po. Okay, so ayan po, tandaan po natin mga kababayan ng ilan sa mga factors pala nito kung bakit magkakaiba ang ating lakas ng tornado na mararanasan ay dahil po sa temperatura at pati na rin po sa topography at itong terrain na tinatawag natin. At ito naman, Mr. Pura, meron ba tayong mga senyales na pwedeng maobserbahan bago dumating itong tornado para makapaghanda tayo? Ano ba yung mga pwede nating makita o maobserbahan bago natin masabi na merong paparating na tornado o buhawi? Ang ating pong tornado ay biglaan din pong nawawala or biglaan din po siyang dumadating. So mahirap po talaga siyang i-detect or mahirap siyang i-warning. So pag mayroon po tayong nakitang napakalaking thunderstorm clouds or mga thunderstorm clouds, ito po ay may posibilidad na or maaari na po itong mag-create or magdala po ng tornado. So inaabisuhan po natin ang ating mga kababayan pag nakakita po sila ng tornado na lumayo po or humanap po ng shelter dahil ito pong tornado ay may lakas na hangin na umaabot po na parang sa bagyo at nakakapinsala po talaga at maaari pong magdala ng damage sa mga properties at mga disgrasya sa mga tao. Okay, so ayan po mga kababayan, dapat po talaga ay maging mapanuri rin po tayo sa mga kaulapan na nakikita natin mga kalangitan dahil posible po na minsan o maaaring hindi naman po malaki ang chance na magkaroon tayo ng tornado pero dapat po maging mapanuri pa rin tayo at maging handa. Ayan, maraming salamat Mr. Alvin Pura sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon.
Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para sa ating mga kababayan, lalo na po sa Northern Luzon, apektado pa rin kayo dyan ng tail end of a cold front. Habang sa mga taga Southern Mindanao naman po, asahan pa rin po ang pag-iral ng o Intertropical Convergence Zone. Magdadala po ang dalawang water systems na ito ng maulap na kalangitan na may light to moderate rains or thunderstorms. Samantala dito naman sa atin sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap ang kalangitan at meron lamang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Samantala, 9 na araw na lamang at magpapaalam na tayo sa buwan ng Mayo. Ano kaya ang mga pagbabago sa ating temperatura habang tayo papalapit dito? Magiging mainit pa rin ba ngayong araw? Ito na po ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito sa atin sa Luzon, mainit po sa Metro Manila. Yan po ay 26 to 34 degrees Celsius. At dyan naman po sa may Baguio City, meron lamang 17 to 24 degrees Celsius. Mainit din po ang panahon sa Puerto Princesa. Yan po ay 25 to 33 degrees Celsius. At dyan naman po sa may Tagaytay City, merong 23 to 30 degrees Celsius. Sa Visayas naman tayo, dito po sa Tacloban, pinakamataas ang temperatura na aabot ng 27 to 33 degrees Celsius. At dyan naman po sa Iloilo at Bacolod, merong 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman sa Mindanao, pinakamainit po ang panahon sa Metro Davao. Yan po ay 25 to 32 degrees Celsius. At dyan naman po sa may Zamboanga, may 24 to 32 degrees Celsius. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga.